Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay hindi na kayang mabuhay ng walang wifi. Ito ang ginagamit natin para maglaro, manood, mag-aral, at makipag-usap sa mga mahal natin sa buhay. Pero paano ang isang simpleng pagtatalo tungkol sa wifi ay mauwi sa isang trahedyang hindi na mababawi? Isang araw, sa loob lamang ng isang tahimik na bahay sa Macon, Georgia, may pamilyang masaya at buo sa paningin ng iba. Ngunit sa likod ng mga pader na iyon, nagsimula ang isang sigalot na nagsimula lang sa bagal ng internet at nagtapos sa isang buhay na nawala. Kung nais mong malaman ang buong storya ng masalimuot na pangyayari sa pamilyang Watkins, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Kevin Lamar Watkins, isang 16 years old na binatilyo, ay pangalawa sa tatlong anak ng kanyang ina na sila Toya Watkins. Sa panahon ng insidente, hindi malinaw kung nasaan ang ama ng pamilya o kung sila pa bang mag-asawa ay nagsasama. Tulad ng nabanggit, tatlo ang anak nila Toya. Ang panganay ay si Alexus Brianna Watkins, 19 years old, isang dalagang may sariling anak na 3 taong gulang. Sumunod naman sa kanya si Kevon at ang bunso ay isang 13 years old na batang may inisyal na KW na sa kwentong ito ay tatawagin nating K. Magkakasama silang naninirahan sa iisang bubong sa Macon, Georgia, isang tahimik na lugar sa Bibb County. Sa unang tingin, isa lamang silang simpleng pamilya. Mga magkakapatid na may kanya-kanyang ugali at ina na sinusubukang itaguyod ang kanilang buhay araw-araw. Ngunit sa kabila ng karaniwang anyo ng kanilang tahanan, may mga tensyon at alitan pala ang babalot sa kanilang pamilya. Sa kalaunan ay hahantong sa isang trahedyang hindi nila kailanman inasahan. Noong Friday ng February 2, 2018, sinundo nila Toya si Kevon mula sa kanyang paaralan. Napansin ng ina na masama ang timpla ng anak, pero inisip lang niya na normal iyon para sa isang teenager. Pagdating nila sa bahay, naroon ang bunsong si Kay at si Alexus na bagong engaged sa ama ng kanyang anak. Pag-uwi, dire-diretso agad si Kevon sa kanyang kwarto gaya ng nakasanayan para maglaro ng video games. Habang sila Toya naman ay hindi magandang pakiramdam kaya nagpasya siyang magpahinga sa kanyang silid. Pero habang dumarami ang gumagamit ng wifi sa bahay, bumabagal ang koneksyon. Na-frustrate si Kevon dahil naapektuhan daw ang performance niya sa laro. Alam niyang dahil ito sa paggamit ng internet ng pamilya niya. Kaya binago niya ang wifi password upang madisconnect ang lahat maliban sa kanya. Agad itong napansin ng kanyang mga kapatid. Kaya ang bunsong kapatid ay lumapit sa kanilang ina at sinabing si Kevon ang nagbago ng password. Dito nagsimula ang trahedya. Kinuha nila Toya ang router, in-unplug at dinala sa kanyang silid. Nang malaman ito ni Kevon, nag-init ang ulo niya. Pumasok siya sa kwarto ng ina at galit na inutusan itong ibalik agad ang wifi. Ilang saglit lang, nagsimula na ang malakas na sigawan. Narinig ito ni Alexus at agad siyang pumunta sa kwarto para ipagtanggol ang kanilang ina. Kaya naman naggalit si Kevon at nagbanta pa siya na sasaktan ng sarili niyang ina kung hindi nito ibabalik ang wifi. Dahil dito,
Nagalit si Alexus at pinagsabihan ang kapatid. Subalit hindi na napigilan ng sitwasyon. Hinila ni Kevon ang kanyang ate, binagsak ito sa sahig at nagkainitan sila sa pag-aaway. Sinubukang awatin nila Toya ang dalawa. Sa sobrang galit ni Kevon, nabulag siya ng emosyon. Niyakap niya ang leeg ng kanyang ate mula sa likod at isang mahigpit na chokehold ang kanyang ginawa. Habang pinipilit nila Toya na paghiwalayin sila, unti-unti nang nawawala ng malay si Alexus. Kaya tumakbo sila Toya para kunin ang cellphone upang humingi ng tulong. Sa eksaktong oras ng 5:17 p.m., tumawag siya sa 911 para sabihin na hindi na sumusunod at nagwawala na ang kanyang anak sa kanilang bahay. Ilang minuto pagkatapos, tumawag din sa 911 ang kanyang bunsong anak na si Kay. Sinabi nito na hawak ni Kevon sa leeg si Alexus, kung saan nawalan na ito ng malay at binabantaan ni Kevon na sasaktan ang kanilang ina. Idinagdag pa ni Kay na pilit nilang inaalis si Kevon sa pagkakahawak sa kanyang ate pero hindi pa rin ito bumibitaw. Pagdating ng pulis na si Deputy Isaac Mugia sa bahay ng pamilyang Watkins, sinalubong siya nila Toya sa pintuan. Sinabi nila Toya na nag-aaway pa rin sina Kevon at Alexus habang itinuturo niya ang kwarto kung nasaan ang magkapatid. Pumasok si Deputy Mugia sa bahay pero wala na siyang narinig na sigawan o ingay. Pagdating niya sa kwarto, nakita niyang nasa sulok sina Kevon at Alexus, kung saan nakadagan si Kevon sa kanyang ate na parang hawak pa rin ito. 2 beses inutusan ni Deputy Mugia si Kevon na bitawan ng kanyang kapatid. At nang tuluyan niya itong bitawan, bumagsak ang katawan ni Alexus na para nang wala ng buhay. Hindi na siya tumutugon, nakalabas ang dila at naihina rin siya sa kanyang pang-ibabang damit. Sinuri ng pulis ang pulso ni Alexus, tumawag ng karagdagang tulong at agad nagsagawa ng CPR. Patuloy niyang ginawa ito hanggang dumating ang ibang rumesponde pero hindi na nagpakita ng senyales ng buhay si Alexus. Ang buong pangyayari ay na-video at na-record ng body camera ni Deputy Mugia at ipinakita ito sa korte noong paglilitis. Dinala si Alexus sa ospital kung saan na-revive siya at inilagay sa intensive care unit. Ang kanyang kalagayan ay tinukoy bilang cardiorespiratory failure na may anoxic brain injury, na ang ibig sabihin tumigil ang paghinga at nawalan ng oxygen ang utak. Pagkaraan, nagkaroon muli siya ng cardiac arrest at tuluyang nasira ang kanyang utak at nagkaproblema ang iba pang bahagi ng katawan. Ang nakakalungkot, tuluyan na siyang namatay kinabukasan. Ayon sa medical examiner, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay anoxic brain injury, dulot ng pagkakasakal na nagpatigil sa pagdaloy ng oxygen papunta sa utak. Nakita rin ang maraming gasgas at pasa sa kanyang leeg na dulot ng matinding pagkiskis, pati pinsala sa kalamnan ng leeg dahil sa malakas na pressure. Ipinakita ng mga sugat na matagal siyang nasakal na tinatayang hindi bababa sa 15 minuto. Pinaliwanag din ng tagasuri na kapag pinisil ang leeg ng isang tao at naputol ang daloy ng dugo, mawawalan ito ng malay at manlalamig o titigil sa pagkilos. Malinaw na senyales na may masamang nangyayari. Sinabi rin niya na kung binitawan sana si Alexus sa loob ng 1 o 2 minuto, malamang ay nabuhay pa siya. Samantala, sa interrogation, tinanong ng mga detective si Kevon kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot siya na hindi niya raw alam kung bakit hindi niya mabitawan ng kanyang ate. Nang ipaalam sa kanya na patay na si Alexus,
nagsimula siyang umiyak ng labis. Matapos ang panayam, kinasuhan si Kevon at ikinulong sa Youth Detention Center. Makalipas ang 6 na buwan mula nang mapatay ni Kevon si Alexus, nagsimula ang paglilitis noong August 18, 2019. Pumayag si Kevon na hindi magkaroon ng jury, kaya ang hukom mismo ang magpapasya sa parusa. Sa korte, napilitan si Latoya na tumistigo laban sa sariling anak. Ikinuwento niya kung paano nagsimula ang sigawan, kung paanong sinakal ni Kevon ang kanyang ate, at kung paano niya nasaksihan ang lahat ng iyon na hindi man lang niya mailigtas ang kanyang anak. Ayon sa mga eksperto, ang utak ng tao ay hindi dapat mawalan ng oxygen ng mahigit 6 na minuto. Dahil pagkatapos nito, nagkakaroon na ng permanenteng pinsala sa utak. At matapos ang 10 minuto, halos tiyak na brain dead na ang tao. Pero si Alexus, 11 minutes siyang sinakal. Sa luhaang pahayag ni Kevon sa hukom, sinabi niyang, "Hindi ko po sinadyang patayin siya. Siya po ang nagturo sa akin ng lahat." Ngunit nang tanungin kung bakit hindi niya ito binitawan, ang sagot niya lang ay, "Dahil babatuhin niya ako." Posible raw na hindi niya alam kung gaano kadelikado ang chokehold sa ganong katagal. Ayon sa hukom, naniniwala siyang hindi sinadya ni Kevon na patayin ang kanyang kapatid. Pero hindi rin maaaring ipagsawalang bahala na tumanggi siyang pakawalan ito kahit ilang minuto na ang lumipas. Dahil doon, nawala ang isang buhay at may isang batang naiwan na walang ina. Pagkatapos ng lahat, binasa ng hukom ang hatol. Habang buhay na pagkakakulong, na walang posibilidad na parol ang naging hatol para kay Kevon. Umiyak ang buong pamilya sa loob ng korte. Maging ang hukom ay nagsabing nalulungkot siya dahil hindi nabigyan ng tamang tulong si Kevon upang matutong kontrolin ang kanyang galit. Habang nilalapatan ng posa si Kevon, humihingi siya ng tawad. Kung iisipin, nakapanlulumo ang kasong ito. Ang isang inang mawalan ng anak ay isang malaking trahedya. Pero ang mawalan ng anak dahil sa isa pang anak ay isang bangungot na hindi matatakasan. Maraming nagulat sa desisyon ng hukom. Para sa ilan, masyadong mabigat ang habang buhay na sentensya para sa 16 na taong gulang. Ngunit sabi ng hukom, ang kaso ng voluntary manslaughter ay maaari lang kung may malakas na provocation na nagtulak sa isang tao para gumawa ng karahasan. Sa kasong ito, ang tanging dahilan lang ni Kevon ay pagkawala ng wifi. At kung may tinig na katinoan at pagkatao na naririnig pa, hindi pwedeng gamiting dahilan ang bugso ng galit. Dito na po natatapos ang kwento patungkol sa pamilyang Watkins. Ako po si G. Maraming salamat.